Mala celebrity na ngayon ang bansag sa mga content creator at influencer sa social media. Kaya marami ang gustong pumantay sa level na meron sila. Sikat at may endorsements na para talagang mga sikat na artista. Katulad na lang ni Rinka at Bambi. Nangapa sila nung una, pero dahil sa pagpupursige na maabot ang status nila ngayon, instant celebrity na rin sila. Minsan may mga opening ng store or pag-release ng bagong product or minsan mga club events, ganun. Parang nagiging work tapos ano na din siya, leisure at the same time. Minsan silang tumalo sa isang event. Doon nila naka-rubbing elbow si Melvin Joso. Big time daw itong si Melvin, abogado, anak ng general at CEO o Chief Executive Officer ng iba't ibang kumpanya. To the highest level nga ang social status. Gustuhan ko lang yung friendship din namin kasi nagkaroon kami ng parang one circle, so every event at andun din siya, may mga kasama siyang bodyguards, may mga kasama siyang driver, so talagang very rich yung atake niya, like very ano talaga na mapapaniwala ka na okay, so may ano pala talaga siya na parang big person talaga to, like big name sa industry. Lifestyle of the rich and famous. Sagot parate ang gimmick pati party-party. Kinuha raw talaga ni Melvin ng loob nilang magkaibigan. Ang kaso, every time na gumigimik sila sa labas, medyo nakakahalata na rin sila. May ugali raw kasi si Melvin na kapag dumating na ang bill, sasabihin sila muna ang taya. O kaya naman, bida-bida. And then pag nga nasa resto kami or what, pag may little inconvenience, ganun, sasabihin niya, magkano ba itong store na to, bibilhin, ganyan. Or pag may villa kaming pinupuntahan, nagtatanong siya doon sa tao doon if magkano kung bibilhin niya yon. Nagpapaulan din daw ng regalo si Melvin, pero marami niyang sinasabi, idinadaan sa ika nga ng iba, chika. Sasabihin niya sa akin na tutulungan niya akong bumili ng car, na siya daw yung bahala sa car, ganun. Naka-receive ako ng gift sa kanya nung sa Boracay. Bigla lang niya akong binigyan, hindi ko alam kung bakit. Pero lahat ng ito, may kapalit pala. Si Melvin kasi, pasundot-sundot na kung humiram ng pera. Naghiram siya sa akin ng pera, pang hotel, and pang allowance ng kapatid niya. I think nakahiram siya sa akin that time ng 50 to 60K. May 2024, para raw makabawi sa kanila, nagplano ng isang ultimate getaway sa Boracay si Melvin. Lahat ng tropa, sagot na raw niya. Pero walang kamalay-malay si Rinka, siya na naman daw pala ang magiging taya. Nasa Boracay kami, kulang daw yung cash niya. Tapos sabi niya, i-reimburse na lang daw niya yun pagbalik namin ng Manila. So, umabot yun ng parang 59K yung binayaran ko sa mga na nahiram niya. Yun yung mga activities nila. Kasi nag-helicopter sila, sa Boracay. Yung mga kasama namin doon is sagot niya. Nadagdagan pa yun pag-uwi namin dito sa Pampanga kasi nag-ask ulit siya sa akin if meron daw akong ganito pa. And pinahiram ko din siya that time. Something is fishy na ha. Nagpatong-patong na nga ang mga inabono ni Rinka kay Melvin dahil pati plane tickets sa kanya na rin daw muna inutang. Umabot na ito sa halos 270,000 pesos. June 1, 2024 naman, pagkagaling sa Boracay, nagsimula na raw magdahilan si Melvin na hindi muna niya mabayaran ng mga hiniram na pera. So hanggang binibigyan na lang niya ako ng reason, hanggang sabi niya sa akin, nasa secretary daw niya yung pera. Pero nung kinausap namin yung secretary niya, wala naman daw palang pera sa kanya. Ang ipinakilalang sekretary ni Melvin, napag-alaman ni Rinka na teller lang pala sa bangko at hindi raw totoong mapera siya. Handa pa naman daw sana siyang bigyan ito ng pagkakataon para bumawi. Pero sukdulan na raw ang ginagawa nitong umano'y panluloko. Okay lang sana if sasabihin niya sa akin na, Rings, wala pa akong pera. Pwede okay lang, next month na lang. Pero hindi kasi, everyday pinapaasa niya ako na Rings today. Sa secretary ko, sa bodyguard ko. Naging malinaw na kay Rinka ang tunay na kulay daw ni Melvin. Sobrang delusional, isa siyang swindler talaga. Sobrang pagpapakitang tao yung ginawa niya. Isa rin sa mga kinaibigan ni Melvin ang isa pang content creator na si Bambi. Kumbinsidong-kumbinsido raw si Bambi dahil sa galing daw ni Melvin sa umano'y pagpapanggap. Iba raw kasi talagang ere nito tungkol sa kanilang yaman. Actually, sa lahat ng nakilala ko, feeling ko talaga siya na yung pinakamayaman talaga.
Kasi may nakilala ako mayaman before, pero simple lang talaga sila. Pero siya, as in super privileged. Na-mention po kasi niya before sa akin na like, yung family niya is nagbabayad sila ng 30 million sa media para hindi lumabas na richest family sila here in the Philippines. At para mas mapaniwala raw si Bambi na hindi lang siya puro satsat, nangako pa raw siya na magpapahiram ng malaking halaga with zero interest. O ha? San ka pa? Kasi I was building my own house. I was planning to do that and I mentioned that to him. Tapos papautangin daw niya ako and then he made this contract, ganito, ganyan. Tapos pinapirma niya sa akin, ganito. Nung time na yun, feeling ko, okay, hindi lang siya mayaman. Super mabait pala talaga siya. Like, super helpful. Pero wait, may catch. Bago raw makahiram si Bambi ng 8 million pesos, kailangan siya muna ang magpautang? May ganun? Sumakay si Bambi sa gustong mangyari ni Melvin. Nagpautang siya ng 120,000 pesos. I know naman po na capable po siya on paying that money. So like feeling ko busy lang po siya or what. So parang inintay ko na lang po na bayaran niya ako, siya mismo. Budol alert! Mag-background check muna kung may kakayahang magbayad ang taong humihiram o nangungutang. Dahil baka takasan ka lang at hindi mo na mabawi ang pinaghirapan mong pera. Hindi po pwedeng character loan lang. Yung character loan, yung bang kakilala lang. Kailangan may background check. Halimbawa, may mga ari-arian ba siya? Tama ba ang address niya? Tama ba ang pangalan niya? Para alam mo kung sino ang hahabulin mo at ano ang hahabulin mo. Pangalawa, kailangan may collateral. Kailangan may siguro, may security yung ipinapautang mo. May iniwan naman daw ng mga cheque si Melvin kay Bambi. May tubo pa nga kaya hindi siya lugi. Yun nga lang, talbog pa lang cheque. I told him na please cash na lang tayo. Let's meet na lang. Pay mo na lang yung money through cash. Tapos lagi siyang nagbibigay ng dates. Tapos when the date comes, wala po siya lagi. Dito na napagtanto ni Bambi na naisahan siya. Sabi ko, paano niya ako papautangin ng 8 million kung yung utang niya sa akin hindi niya mabayaran? At nakumpirma niya nga ang pangbubudol umano sa kanya nang makausap ang kaibigang si Rinka. Iisa raw pala ng ginawa at linyahan sa kanila nitong si Melvin. Ika nga, same na same. Lagi nga po siyang maraming reasons. Like yung money po niya nasa secretary, yung di niya pa po hawak yung pera, ganyan. Melvin, ano na? Sa Pasig City, natuntun namin ang mismong driver ni Melvin Joso na madalas niyang kasama sa bawat lakad niya. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang muka para sa kanyang kaligtasan. Revelasyon niya, inupahan lang siya para mag-drive sa mga ganap ni Melvin. Ang sabi niya lang po kasi sa akin, kabiling-bilinan niya pati dun sa wife ko, na pag after niya, pag once na rent niya po ako, wag lang daw po ako mag-ingay na kahit kanino. At dahil big time nga raw talaga ang pakilala ng bagong bossing, nakiride na lang din daw siya sa mga trip nito. Nilagyan niya yung personal car ko. Etong van, nilagyan niya ng blinker. Meron sa harap, meron sa ibabaw. So kasi ang pakilala niya is anak siya ng isang general. So hindi ko po alam na ang nangyayari po pala doon. Yun nga, nagbibideo po siya. Nag-iwan daw talaga ito ng good first impression dahil maganda naman ang bayaran. Pero hindi kalaunan, tila nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Nagtanong po siya, sabi niya, baka meron akong extra na pera na 150,000. Sabi niya pong gano'n. Ang gagawin po niya, is babayaran niya daw po ng after 3 days lang, ibabalik niya rin agad. So sabi niya, kahit lagyan ko na lang ng interest na 30,000. Sabi ko, meron pa naman ako rito, pero kailangan may balik, sabi ko. Sabi niya, oh, sure na sure. Kasi yan palagi niyang binabanggit na salita, yung sure na ibabalik yan. Sure na sure ba talaga, Melvin? Pero may round 2 pa raw pala ang pag-utang ni Melvin sa bago niyang driver. Mula Mayo hanggang Hulyo na taong ito, para siyang naging lending business dahil umakyat sa 332,500 pesos ang nahiram sa kanya nang dapat sana'y aarkila ng sasakyan niya. Umaga ako, makampante rin ako. Nasabi ko sa wife ko, ibibigay naman at meron naman kami nakikitang pera. Mula sa 7 beses na labas nila, 2 beses lang din daw nakapagbayad si Melvin. Pero nag-issue naman daw ito sa kanya ng mga cheque. Ang masaklap, dinaig pa ang mga gulong na nasobrahan sa hangin ang pagtalbog ng mga ito.
Nung nandun na po kami sa bank, napansin namin na may discrepancy dun sa cheque. So hindi po na-process. Dalawang batas ang nilalabag pag tumalbog ang cheque. Una ay yung Batas Pambansa bilang 22, yung BP 22. Yun ay kaso sa lahat ng checking tumatalbog. Pangalawa, estafa ulit. Isang uri na naman ng estafa, paragraph 2D naman. So, ang unang kailangan gawin dyan, kaya dapat yung mga may hawak na cheque ipasok para tumalbog, magkaroon ng tatak. No? Tapos, sulatan nila yung akusado, telling him na, oy, tumalbog yung cheque mo. At meron ka lamang 5 araw para tubusin ito or bayaran ang face value. Kapag hindi tumugon, hindi binayaran, pwede nang isampa ang kaso. Dito na raw bumarat si Melvin ng sandamakmak na rason at mga pangako kung kailan siya babayaran. Pero gaya lang din sa una niyang 2 biktima, nauwi lang ito sa walang hanggang pagpapabukas. Yun na yung humatong na time na ikaw yung nakikiusap sa sarili mong pera. Nasa sarili mong pinagpaguran. Tanong ngayon ni Jose, Bossing, kumusta ang buhay-buhay? Nandito tayo ngayon sa Barangay Molino 2 sa Bacoor, Cavite para kumpirmahin yung mga natatanggap na reklamo laban dito kay Melvin Dioso. Gulat-gulat kasi siyempre nung lang lumabas yun nung nagpuntahan niya. Tapos mga makailan meron pa mga dumating. Nasa 12 sila. Ayun, hindi biro yung mga kinukomplain sa kanya eh. Kasi nga nag-aarkila ng mga luxury car. Yun ang ginagamit niya, tapos may mga advance pa. Tapos hindi siya nagbabayad. And yung last na pumunta rito, nakita nila sa Facebook na naka-post yung sasakyan nila na binibenta ng 200,000. Kinumpirma ng mga tauhan at opisyal ng Barangay Molino 2 na 2 beses nilang ipinatawag itong si Melvin Dioso pero no show raw siya. Meron bang itinatago kaya nagtatago? Nagpa-assist tayo sa Barangay Molino 2 para nga mapuntahan naman yung mismong bahay nung nirereklamong si Melvin Dioso para makuha din naman yung kanyang panig. So, tara, puntahan natin. Ito rin ang kaparehong address na pinuntahan ng mga nabiktima ni Melvin pero lahat daw sila bigong matunto nito. Nakailang tawag na tayo dito sa labas ng bahay ni Melvin pero walang lumalabas. Sabi din ng ilang kapitbahay na nakausap natin, wala raw talagang tao dito. Chinek din natin sa updated list ng mga abogado pero wala sa kanilang may pangalang Melvin o Melvin Dioso. Nang i-verify naman sa Securities and Exchange Commissions, 2 lang sa 5 umano'y kumpanya ni na Melvin ang rehistrado. Kaya naman sina Rinka at Bambi, pinag-iisipan na ngayon ang pagsasampa ng kaso kay Melvin, ang taong ginawang tila isang malaking content video ang kanilang buhay. Pero imbis na silang makinabang, sila pa ang pinagkakitaan. Promise ko talaga sa sarili ko, di na talaga ako magpapautang. Kasi sila pa yung galit pag sinisingil mo eh. I think ngayon siguro nakakuha siya ng katapat niya, talagang magpupush through ng legal case against him para matigil yung mga pambibiktima niya ng tao. Ayoko na maka-attract ng gantong tao sa buhay ko, ganito, ganyan. But like, of course, there's a lesson talaga. Na-realize ko, pag totoong mayaman ka pala talaga, hindi ka ganito eh. Diba? Hindi ka pagbabrag. Si Jose, gumawa na rin ng sarili niyang hakbang para makakuha ng hustisya. Itong si Melvin Dioso, pinailan ko na po siya ng kaso. Violation of BP 22 and estafa. So meron naman po kami kaukulang dokumento at saka mga kaukulang video. Kumbaga, ang lahat ng ginawa niya sa amin na pagpapakilala, pagpapakitang tao, lahat ng kabutihan, pang-front lang po pala niyo yun para makuha niyo yung loob at tiwala namin. Ngayon, yung tiwala niya, masira po yung tiwala niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, to see is to believe. Dahil ang mga mambubudol, expert na rin sa paggawa ng mga ilusyon para lang isahan ka. Ako po si Mon Gualvez at yan ang aking Budol Alert.